Gaya nung nangyari sa Tacloban, Nelson. Kasi yung 15 Eh anyos... di lalo na yon 15 na tsaka 14. Isang 14. Yung 15 kasi, parang 15 years old, mahigit. Magsi-16 na yata eh. Yung isa naman, 14 anyos, papunta pa lang ng 15. Pero nag-uusap sila. Nag-uusap po. At alam mo kanilang gagawin. Alam mo kasi At consequence. yung isa, mas maraming binaril, das mababa yung kanyang Yung 14 anyos. yung gulang. Yes po. Dalawa yung nabaril nung isa, isa lang ata. Opo. At yung 14 ang mas maraming alam sa batas eh. Yun, oh. Kasi yung nagsasabing hindi tayo makukulong dito eh. Not necessarily mas marami siyang alam. Alam niya na mas mababa yung kanyang edad. Oh. Kaya makikita niya na, hindi, kanya, kahit na mas kasi ikaw, baka ikaw, ako hindi eh. Kasi sa 15 baka mamaya Makakasuhan kanya, eh. Oo. baka kanya borderline ito eh. Pero ako 14, libreng-libre ako. Libre, oo. Maaring ganun ang isip niya eh. Eh, nangyari nga. Ito eh, nangyari. Ngayon pa, Wala nga pinag-usapan, siyang kaso. walang anumang may kakaso doon sa 14 anyos. Kundi, ang gagawin lang daw po ay isa sa ilalim sa rehabilitation sa pasilidad sa ilalim ng DSWD, Sen. Eh, yun ang batas eh. O yun. Anong gagawin mo? Oh. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ng mga eksperto na hindi naiintindihan ng mga magulang yung batas. Malinaw eh. Ito po, ang sabi, higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang. Ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosecution na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability. Ito po yung kinasasama ng loob ng mga magulang. Bakit ang pinapaboran ay yung mga hindi ko talagang matawag eh. Hindi ko maatim na matawag itong mga batang ito eh. Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka nang galing kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawayan ng isang bata, yung makapagplano ka ng ganun. Kung saan ka papasok, kung kailan mo isusuot. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po eh. Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya umi-strategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutokan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ho gagawin ng bata yun, yung ganong klase. Pinag-uusapan ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo nga. Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Parang yun Saan mo pupulutin yung mga Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Opo. Our institutions are fast failing us. Mabilis. Faster. Mabilis na talagang ano. No, faster than our leaders' Oho. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho. Eh, hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukunbik kaya si Vice President Sara o ma-acquit? Parang hindi na yun ang point eh. Oho. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante pa ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na validong ano yun, Sen. Ano? Mukhang hindi yun dapat ang priority natin. O kaya natin dinidiscuss ito. Oho.
Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot. Ako po ay nag-live dahil napakadami pong mga usap-usapan na nakakasakit ng loob ng mga magulang na pinuntahan po namin doon sa Tacloban. Mga magulang po ito na biktima po ang kanilang mga anak ng isang masasawag po nating, hindi ko alam kung anong pwedeng itawag dito eh. Hindi naman kasi mga bata na ito. Yung kanilang gawa hindi na gawain ng bata yon. Nagdadalamhati po ang mga magulang na ito sapagkat ang dating sa kanila ay ipinamumukha pa sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Yaang Juvenile Justice and Welfare Law na kailangan pang ipaliwanag sa kanila dahil hindi daw nila naiintindihan yung batas. Kaya sila ay nagdadalamhati at humihingi ng hustisya. Gusto ko lamang pong ipaalam sa ating mga kababayan na batid po ng mga magulang yung batas na yan. Hindi po sila nagdadalamhati nang walang pagkakaintindi dun sa batas. Malinaw po sa kanila. Hindi po kailangang ulit-ulitin sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya po sila ay nagdadalamhati. Naintindihan po nila. Malinaw na malinaw po na yung mga salarin ay may edad ng 15 at yung isa ay 14. Malinaw po sa batas yun na 15 pababa ay walang criminal liability. Malinaw po yun. At 15 pataas naman, yun po ay pagdidesisyonan pa ng prosecution kung merong discernment. Ibig sabihin, kailangan pang patunayan kung alam nila yung ginawa nila para sila po ay managot. Naiintindihan po yun ng mga magulang, ng mga bata. Ang ikinasasakit po ng loob nila, yung kanilang mga anak, meron po dyan yung masakit dahil napakabuting mga bata. May tinamaan ng bala sa tagiliran na tumagos sa puso. Merong tagus-tagusan na tumama sa puso. Meron ding tinamaan sa tagiliran, may tinamaan sa paa, may tinamaan sa braso. Napakadami pong sugatan. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ng mga eksperto na hindi naiintindihan ng mga magulang yung batas. Malinaw Ito po, ang sabi,
higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang, ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosekusyon na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability. Ito po yung kinasasama ng loob ng mga magulang. Bakit ang pinapaboran ay yung mga, hindi ko talagang matawag eh, hindi ko maatim na matawag itong mga batang ito eh. Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka, nang galing kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawain ng isang bata, yung makapagplano ka ng ganun. Kung saan ka papasok, kung kailan mo isusuot. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po eh. Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya umi-strategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutokan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ho gagawin ng bata yun, yung ganong klase. Kung paano siya tatakas. Hindi ko maatim na meron tayong mga tinatawag na profesional na sinasabi ng mga eksperto na ituturing yung mga bata itong mga ito. Kailangan yung pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Kailangan yung pag-isipang mabuti. Pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong eh. Hindi naman yun eh. Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yang 15 pababa na yan, dapat yan, kung gusto ninyo sana, ako talaga 10 years old eh. Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan, sinasabi nyo pa, hindi kasi naiintindihan ng mga bata yung batas. Aba, ay pambihira. Talagang hindi ko na talaga maintindihan. Sa totoo lang, nakakalbo na ako eh. Sa kakaganon ng buhok ko dahil hindi ko naiintindihan ang punto ninyo. Kayong mga eksperto na sinasabi ninyo, hindi ko kayo naiintindihan na. Malinaw na nga eh, na hindi maganda yung epekto nito eh, sa mga bata eh. Alam niyo ba yung mga bata, meron na sa wallet nila o sa bulsa nila, nandun na yung mga birth certificate nila. At kapag nakagawa sila ng mas, pinakikita na nila yon na hindi sila pwede ikulong. Ang bihira. Kaya kabaliktaran. Alam mo, yung nangyari, ang pinag-uusapan ba natin yung nangyari sa Tacloban? Opo, Jen? Tacloban City mismo, Sen. Oo. Na kung saan hindi naman mga kriminal talaga ang pinag-uusapan Hindi eh. po. Mga bata po to, 14 anos sa 15 anos. Kapag ka ang nagbarilan dyan, mga taong, alam mo, maliwanag na pinalaki sa krimen talaga. yan. Kung kailan tumanda, Oho. doon nakita ang lahat ng masasamang gawain at nauwi sa ganyang klaseng pamamaril at pagpatay. Hindi nakataka-taka yun Hindi po, kasi ganoon talaga sila eh. Pero Di ba? itong nangyari, mga
mga kabataang minor de edad ito eh. Yan, At opo. estudyante pa, Sen. Mga estudyante. Nag-aaral, opo. Na kung minsan ay isinasalamin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay ngayon. Oho, oho. Hindi mo makikita kung ano talaga ang pinangyarihan nito eh. Totoo po. May mga ibang mga kasamahan ako sa Senado, mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol. Ng kanilang sinisisi ay yun daw mga video games. Yes. Ayan, opo, oho. Isa yan. Naka-impluensya daw dun sa mga bata, Sen. Oh, yung Gorbax. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol, ay pakaisipin mong mabuti. Opo, oho. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, bigla ka na lang magtuturo na para mga akala mo ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Ang maaring natukoy mo na Opo. naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Opo, oho. Oo. Kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung iba naglalaro niyan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Kumbaga, ang iba hong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa naman ng krimen. naprebensyahan. Bakit ito lang hong dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, no, ha? Kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. Talaga naman, alimbawa, yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, ano? Opo, oho. Magmula sa action, Oho. merong mga tinatawag na strategy, Yan, opo. hanggang sa mga shooter games. Yes po, totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko nung panahon namin, ako'y kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero, yung action alam ko eh. Opo. Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Opo. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Nakahiligan nyo talaga, Sen, ano? Palagi ko sinasabi sa inyong dalawa. Dahil wala naman akong perang pambayad. Alam mo, nung panahon namin, 50 centimos lang yata, makakapasok ka na eh. Ang sine. Oo, oo. Napakahirap naman bago makakuha ng 50 centimos. Ay, nung panahon na yun, oho. O lalakarin mo na lang kasi kayang-kaya ko naman lakarin yun dahil 1 kilometro lang mula doon sa baryo Ay, namin eh. kayang-kaya, opo. Ako magdadala ng ng pambaon Baon nung operator. ng sinihan. Na, di ba kinukwento ko sa inyo, nagkataon opo. naman yung operator ng pinakamalapit na sine, pinsang buo ng tatay ko. Ayun. Para makapasok lang ako. Ikaw may dalang baon. Presenta kayo na ako na magdadala ng baon, no? Action nga ang gusto ko eh. Yun. Pero na tingnan mo. Ako bilang isang naging bata din, aksyon ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo, opo. Dahil yung likuran ng aksyon na yon, ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Poe Jr. Di ba? Yan, opo. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, ipinagtatanggol ang komunidad. Ayun Yan, yun po. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Oho. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedilyo. Yan ba Ay, yan, naku, oo. So may patriotism na doon. Yan, oho. Nung bata kasi ako, makalaban niya, puro Hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang ng barilan eh. Opo. Ha? Isang magazine, naubos isang truck ng hapon, eh. Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, naku, oo. dalawang truck ng Hapon, suntukan lang, bagsak lahat ng mga Hapon. Eh. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Oho. Kasi ang sasama ng ugali ng mga Hapon eh. Sa pelikula. Sa pelikula po. oo. Nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Oho. Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila sa bayan, Ayun. sa oho. komunidad, Sa pagtatanggol sa, sa mga mahihirap. mamamayan, Yan, opo. pagtatanggol sa katarungan. Oho, Yun ang dapat na maging ano natin eh. Tagapagtaguyod natin. Oho, oho. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yan eh. Nagsalita pa sila eh. Sabi, hindi ko nababanggitin ng mga pangalan. Nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin. Maski sa social media. Itong mga nagpapalaganap ng mga video na to, itong nagdi-develop ng mga games na to, Game developer po. oo, ay kumikita sila dito sa ating bansa eh.
Ay, opo, kada ano yan, kada subscribe, kada ano, malalaro, kumikita Eh, sila. niyan. kinakailangan naman, bago nila naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, di basta lang na kikita silang, puro kita na lang iniisip nila. Oho. Naisip ko, teka muna, ba't di ba niya naisip na, hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito eh. Opo, buong mundo po yan. Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di nagkakamali, ito yung Gorbax. Yan, tama po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa eh. Oho, kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to, Jen, ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, download At saka po ito yan. sa tinatawag na Steam. Yes po. O, ikaw, Nelson, alam mo na siguro to. Baka hindi mo pa alam. So, sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka Oho. nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Sa Germany. Opo. Tama Oo. po. O sa makatid, global ang kanyang ano eh. Yes Ano po po. sasabing nag-ooperate sa bansa natin? Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. Aha. 18 years old pataas. Meron silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan 18 ka o lagpas. Ang magdala. Ito lamang ang pwedeng gumamit nito. Sa mga kapatid, meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Aha. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan nang hindi mo man lang ina-analyze kung sino talaga. Anong institusyon ang dapat na Managot. managot dito. Opo. Sa panig natin dyan, dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-impluensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa napa-impluensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga. Eh dapat sana in-analyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa yung ating DICT. Di ba? Oho. Yung ating CICC na may kinalaman dyan sa mga internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila, merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. Oho, So kailangan nating i-regulate. Yeah. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, Opo. na katulad ko, meron ng regulasyon kaagad, na-regulate sana. Oho. Hindi yung mabilis kang magpasya na, nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila eh. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Oho. Yun ang naging siguro nga, Sentimiento ng mga, dahil followers. napakabilis mo namang magpasaring, napakabilis mong humusga, Oho. nang hindi mo man lang pinag-aralan yung Laro na yun, mga yung games na factors yan. na may Opo. kaugnayan sa larong ito. Opo. Mabigat yung paratang na yun. Kailangan, lalo na kung ikaw ay member ng Senado, huwag kang mabilis magpasya. Aralin mo. Para sa ganun ay walang mapahamak. Eh, baka ho naman agad-agad yung naghuhugas ng kamayan. Sen, kaya nagtuturo agad. Hindi kaya ganun. Alam mo, ito, ano ko nga kung di ako nagkakamali, mga 2 buwan nang nakararaan, ewan ko kung naibigay kay Direk yun. Opo. Naibigay ba kay Direk yung, nung ini-interpellate ko si Robin Padilla Okay. Oh. ganito yan, kasi si Robin, Senator Robin, Opo. Ho. meron siyang panukalang batas na ibaba yung Yung age ng criminal liability. Opo, criminal liability. criminal liability Opo. kasi may batas tayo 15. Yes po. Ngayon, dahil nga sa panganib niyan, nagpanukala si Senator Robin na ibaba sa 10 years old. 10 years old. Naalala ko, Jen, nangyari ito. Kaya ko naalala yung aking interpellation ng panahon na yun Oho. Nagbalik sa alaala niyo. Sabi ko, nung in-interpellate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Oho. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan Kapag ka ang isang bata, meron na siya sa the age of discernment, sabi ko. Opo. Yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata,
na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Opo, oho. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa. Yun. Kapag kako yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, Alam niya. alam niya eh. Oo. At saka alam niyang krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Opo. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Oho. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. Ah, So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin Ayun. para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. meron ba tayo? Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. Opo. So, ibig sabihin, Sen, Anong malay ko na after 2 months may may mangyayari mangyayaring ganito. ganito. So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halatang Alam halata nila. talaga. kasi pinag-uusapan nila, nag-uusap sila Sen para messenger eh. Sabi niya, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile ano tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin. Ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakabait Makakalaya lang tayo. tayo sa DSWD. Maliwanag yung Opo, discernment. alam nila. Alam nila. May discretion pa siya eh. Opo. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Pero yung isa sabihin, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandoon eh. Sa mga kapatid, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tas may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Yun nga po. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Ayun nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Ayun. Doon mo ngayon papatawan. Hindi yung dahil sa... Hindi sa edad. Hindi sa edad. Sa edad. Opo. It doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Ay, opo. Palagay ko nung 5 years old dito, may discernment na to eh. Mataas po ang IQ yan, mga panahon Mataas na ang yan. IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga tweed, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Oh, yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpolate ako, ganun na ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Ayun nga Kaya lang, idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment. Yan. Totoo kayo. At saka lalo na Sen sa panahon ngayon. Kasi ang sabi, di ba sa balitang binata sa natin kanina umaga, yan daw threshold na 15, 14 pababa ay base sa research. Inaral daw talaga yan. Sabi namin ni Jen, hindi. International daw yan. Ano? Kailan kayo nag-aral, di ba? Ngayon may internet na eh. Ang mga bata kaya na mag-research yan eh. Katulad nung dalawang... Parang 2006 yata yan. wala pang hindi ko na maalala. No? Hindi pa ganito kalawak ang kaalaman sa social media ng mga panahon na yun. Wala, pero yung una kong sinasabi sa inyo, kahit mahilig ka sa action, katulad ng kinuwento ko sa inyo, hindi naman nangangahulugan mahilig ka sa action. Sa violence na agad. Yung kung ano yung pinaggagawa nila, gagawin mo. rin. Tama. Hindi, kami kamukha nun, wala namang internet noon. Wala naman kaming ibili na baril-barilan. Dahil mahilig nga kami sa barilan. So, ang ginagawa namin, kukuha kami ng kawayan, inaasta namin baril. Pati sukbitan ng gano'n, kung ano na lang ginagamit namin. Para lamang mailagay namin ang sarili namin doon sa punto na nakikipagbarilan kami. Pero hindi tayo alang-alang sa pagtatanggol ng katarungan. Ayun. Pagtatanggol ng komunidad at saka mga
mga mamamayan na talaga namang inaaglahi Opo, ng mga opo. kontrabida nung panahon na yon. Ayan nga. Opo. Panahon ng Fernando Po Jr., nakita mo na yung Max Alvarado, Ay, naku. Pasito Diaz, Naku, Lito sarado yan. Ansures, Oo. Victor Bravo. Kilala ko lahat yan eh. Oo. Muhing-muhi ako sa kanila dahil alam ko, palagi na lang ang mamamayan, ang kanilang Inaapi nila ang mga Inaapi. panahon na yun. Inaapi, eh. Opo. Oo, pero hindi ko naisip na, halika kanya, Oo. halika magtipon tayo. Lusubin natin si Max Alvarado. Wala naman tayo totoong baril, gumawa na lang tayo ng panaksak. Ayun, Pero hindi namin naisip Ay, yun. hindi, oo. Kasi ang kailangan talaga, ipagtanggol mo yung katarungan Ayun. sa paraan na kaya mo. Opo. Okay, ngayon, magaling naman sila sa barilan talaga. So, talagang sa baril nila ginagawa. Oo. Sa makatwid, mahilig ka man sa ganito, kung ang na-implant sa iyo, ang tumimo sa iyo ay pagmamahal sa bayan, sa bansa, Oo. hindi ka mapupunta sa ganun. Hindi mo i-internalize na kung ano yung ginagawa ng baril na walang katuturang pagbabarilan, yun ang naisip mong gawin. Ayan nga. Ayun. Kaya daw pala So, depende sa bata, di ba? Opo. Oo. Kaya daw pala tinawag na gory yun mula sa salitang gory. Sen. Gory kasi daw medyo gory yung mga video, gory yung mga pictures. Ganun daw po pala ibig sabihin. Ang pangalan niyan ay Gorbax. Gorbax. Yes po. Pinag-aralan ko yan. Opo. At yan ay makukuha mo sa Google Play Store. Yes. O kaya Opo. sa Steam. Oho. Oh, baka akala ninyo hindi ako nag-aaral dyan. Ha? Eh, bagay, ako kasi nung hindi ko rin alam yung laro na yan eh. Pero nanggaling yan, based yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na Opo. huwag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito. Kikita kayo rito Nako. at the expense of our children. Oho. Kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. Nako. O isip-isipin mo masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto Senado, sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Mukhang sagot niya eh. Bakit ako pupunta dyan eh? Bakit ako sinisisi? Hindi ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old Oh, pataas eh. nasaan ka yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yun, Hindi ba? yun. Oh, sa atin pa tuloy bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Oho. O, di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon. Lahat ng 17 pababa Oho. ay kinakailangan pinroteksyonan nyo na. Oho. We're operating on a global market. Ayun. At saka pwede naman palang gawin ng ahensya Nelson na ito i-down eh. Na hindi mo makikita. Sabihin, kung noon pa man, na-monitor nila ito, Hindi lang naman kayo ang merkado namin. Oh, yun, ganyan. Kat lang dito sa Germany, kitang-kita na namin ang aming ano. kasi sa buong mundo pala, Sen, ang subscriber pala niyan, yung maabot ng 8 milyon. Buong mundo. Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman ganun kadami. Konti lang. Yun nga, konti kaya lang, ang bilis nilang mag-react. Oho. Para lang makakuha ng pogi points. O, nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. Pero kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng ito'y sinasalamin ng kalagayan ng bansa natin ngayon. Yan. Yung pinag-uusapan natin kanina, Yan. na yung tinatawag nating discernment, Opo. pagkatapos papasok yung discretion, Oho. doon sana titingnan yung liability ng isang bata, Opo. hindi lamang doon sa kanyang gulang. Oho. Ayan, pakinggan natin. Panoorin po natin. Uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balik rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa magitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen o yung tinatawag nating heinous crime, ang
ang burden of proof yung Estado. Ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. Ayun pala yun, ano? O di- So, ang Nagtaka ako na Opo. may mangyayari pala pagkatapos ng palitan ng paliwanagan na ito. Makalipas ang 2 buwan, ano? Oh. Big sabihin, may consequence talaga eh. Iniisip namin talaga may mangyayari at mangyayari eh. Saan pa paano? Paki-expound nyo nga na konti, pakidagdagan nyo, yung punto na ang gobyerno ang tutukoy ng burden of proof doon sa isang bata. Paano po ibig sabihin nun? Kasi hindi ba yung criminal case kasi people People of the Philippines versus Juan de la Cruz, etc. Oo, Opo. ang magpapatunay ang Estado eh. Okay. Di ba? Opo, oho. Ang pananagutan lang ng depensa Oho. yung Tututulan po niya. guilt beyond reasonable doubt. Opo, oho. So pag nakakita lang siya ng isang Gahiblang reasonable doubt, Opo. Absuelto na. Mapapawalang sala. Absuelto. Absuelto. So, doon ko pinapaliwanag na paano kung talagang may discernment yung bata? Oo. At pagkatapos niyang ma-discern yung consequence, ginamit niya yung discretion. Hindi, wag na lang. Opo. Magtatalo yung kalooban niya. Pero kasi meron siyang discretion na gawin o hindi. Kasi may discernment siya. Oho. Gaya nung nangyari sa Tacloban, Nelson, kasi yung 15 anyos... Eh di lalo na yon 15 na tsaka 14. Isang 14. Yung 15 kasi, parang 15 years old mahigit. Magsi-16 na yata eh. Yung isa naman, 14 anyos, papunta pa lang ng 15. Pero nag-uusap sila. Nag-uusap po. At alam mo kanilang gagawin. Alam mo kasi At consequence. yung isa, mas maraming binaril, das mababa yung kanyang Yung 14 anyos. yung kulang. Yes po. Dalawa yung nabaril nung isa, isa lang ata. Opo, oho. At yung 14 ang mas maraming alam sa batas eh. Yun, oh. Kasi yung nagsasabing hindi tayo makukulong dito eh. Not necessarily mas marami siyang alam. Alam niya na mas mababa yung kanyang edad. Kaya makikita niya na, hindi, kanya kahit na mas kasi ikaw, baka ikaw, ako hindi eh. Kasi sa 15 baka mamaya Makakasuhan kanya, eh. Oo. baka kanya borderline ito eh. Pero ako 14, libreng-libre ako. Libre, oo. Maaaring ganun ang isip niya eh. Eh, nangyari nga. Ito nangyari. Ngayon pa, Wala nga pinag-usapan, siyang kaso. walang anumang may kakaso doon sa 14 anyos. Kundi, ang gagawin lang daw po ay isa sa ilalim sa rehabilitation sa pasilidad sa ilalim ng DSWD, Sen. Ayun ang batas eh. O yun. Anong gagawin mo? May pananagutan dyan, yung ama, yung civil liability. Yun. Pananagutan lahat. Nung magulang. Oo. Nung magulang. Pero kanina, sinasabi ko, Nelson, Jen, ang bahaging ito'y sinasalamin ng kalagayan ng ating lipunan ngayon, ng ating Opo. bansa ngayon. Paano po? Sa anong paraan? Kita mo, bakit nagawa yung ganon? Maluluwag na, mahihina na ang pundasyon ng ating mga institusyon. Di ba? Paaralan. Nangyari sa paaralan eh. Opo, oho. Mismo. Kung palalawakin natin ito, meron ako isang sinusubaybayan na isang kolumnista. Huwag na nating opo, banggitin ang opo. pangalan. Alam niya to eh, kasi paminsan-minsan nababanggit ko yung Opo. pangalan niya. Ito lamang yung kolumnista na pag meron akong pagkakataon na talagang binabasa ko ng buong yung kanya kanyang sinusulat. Yung artikulo. iba, titignan ko lang yung pamagat eh. Opo, alam nyo na. Titingnan ko lang yung pamagat na gano'n. Kakilala ko naman, puro may kulay itong mga ito eh. Opo. Alam ko na kung, kahit na tinignan mo lang yung titulo, alam mo na kung Alam sinulat saan eh. papunta. Oho. Dilaw eh. Yes po. Yung isa naman, pink. Opo. O, titingnan mo lang. Pamagat na lang. Ano yung title? Itong sinasabi ko sa yung sumusulat, kolumnista, makikita mo na very objective siya. Ayun. Dahil wala siyang kulay eh. Oho, oho. Pero dahil sa ekonomista ito, ang basihan ng kanyang political analysis, palaging Ekonomiya. yung ekonomiya. Kaya maganda yung analysis niya. Okay. Oho. Kapag binasa mo yan, ang pinaka-latest na binabasa ko, na nabasa ko sa kanya, sabi niya, kung napanood mo kanya yung Titanic, Titanic, opo. Oho.
Sino bang hindi nakapanood ng Titanic ako, naman? 3 beses ko napanood Titanic. Oh. O, ikaw naman, kaya mo pinanood dahil yung ang pangalan ng babae, Rose. Ayan. Tama, di ba? Yes po, tama. Si Nelson naman, alam ko naman dahil ito naman kasi realist ito eh. Malalim ito kaysa sa'yo. Alam mo naman yun eh. Ako matuwa lang, okay na ako. Sabi niya, paano mo kanya aaregluhin ang mga kasangkapan, yung furniture, nung papalubog na yung Titanic? Ba? Oo nga. Ganun ang kaya pagka natutuwa ka pag habang binabasa mo isip-isipin mo na lang. Huwag ng Titanic, Jen. Opo. Oh. Yun na lang, yung sasakyan nagkabanggaan na halimbawa. Ang pasahero, hindi malaman kung saan kung may syempre po. nahuntog, may Kakalabo-labo. di ba? Pati lang kasangkapan o lahat ng ganito. Di ba? Pero, ginamit niya yung Titanic kasi malakihan, no? Papalubog na. Opo. May nagbagsakan na kasangkapan, may nagkadulas-dulas, may nagkaumpugan na, mayroong nahulog sa ganito, lahat na. Ibig sabihin, topsy-turvy ang nangyari. Opo. Tapos, at saka niya ngayon, itutuloy yung kanyang pananalita. Okay. Pai-imagine niya sa'yo eh. Na-imagine mo na kanya kung paano mo ngayon aayusin ang pagkakawindang-windang ng mga pangyayari. Kung mga tao, kasangkapan, muebles, lahat na. At nagkatumba-tumba lahat. Opo. Yan ang imahe ng ating bansa ngayon. Mabigat, ano? Palubog. Pagkatapos ngayon, ano ka ngayon, napatda ka ngayon. Nelson, ano? Titanic. So alam mo na ngayon kung gaano ka... So lahat kasi makaka-adapt yun eh. Gaano ka... Naintindihan lahat Gaano ang problema mo ngayon? Oo. Meron ka pa kayang may sasalba? Titanic ang pinag-uusapan eh. Yung lalim ng dagat na yun. Tapos Mariusip naman. Tapos nag-yellow pa yung dagat. O diba? pagkatapos sasabihan ka niya. We're already in a period of stagflation. Ayan. Tingnan mo nga yung stagflation sa... Oo. Sa Avatar. Sa avatar mo. Parang ngayon ito, kasi maraming nakikinig pala sa atin dyan. Hindi ko alam na ganito, dumami pala eh. Sabi ko sa inyo, Sen, eh. Laksa-laksa na ho talaga. We are now, dati kanya, alam natin na maaaring nandito na tayo. Pero ngayon, officially, andito na tayo. Opo. Sa condition ng stagflation, sabi niya. Pinagsamang stagnation at inflation, sir. Ayan. Oo. Ibig sabihin, sabi niya, ng stagflation, isa itong kondisyon ng isang bansa na kung saan kanya yung yung tatlo kanyang headwinds Opo. para sa kabuhayan ng isang bansa ay nagkasama-sama. Ang mahirap nito kanya, tatlo pa ang nagsama-sama eh. Sana man lang kung yung isa, kinakalaban niya yung isa at yung isa naman umaawat. Ito, Hindi. nag-join force. Oo. Itong tatlo, sabi niya, sabay-sabay na lumitaw sa iisang pangyayari. Nako. Oo. At ang bawat isa ay nagtutulungan, hindi para igupo ang bawat isa sa kanila, kundi para palakasin ang bawat isa. Oho. Yun ang stagflation. O ano-ano itong mga to? Isang bumabagsak na kabuhayang pambansa. Isa yun. Ayan. Pagkatapos, yung pangkalahatang presyo ng bilihin. Ito yung inflation. Opo. Pagkatapos kanya, yung kawalan ng hanap buhay. So, sabi niya, nabasa niya siguro yung discussion report nung nasa Congress pa kasi ako, Jen. Opo. Tawag na CPBRD. Ito yung Congressional Planning Budget Research Department. Okay. Na kung saan yung kanilang discussion paper, talagang sinabi na nila that the Philippines is now under stagflation. So officially, ganitong kalagayan Yun talaga estado. ng ating bansa. Akalain mo, yung pagbagsak ng economy, last year, Jen, Nelson, ang ating ekonomiya ay tumaas lamang ng 4.8%. Last year, 2025. Kabuuan na ng isang taon yun. Isang taon na, oo. Ang forecast natin, 6.8. 5.5 to 6.5%. So, hindi natin na-hit ang target. Opo. 2026, Jen. Okay? First quarter, ilan ang ating growth ng GDP, Nelson?
nasa 4 lang sen pababa Ngayon, hindi, 2.8%. 2.8. Kalahati pa pala. Kailangan palagi mong kinukonsulta yung avatar mo. Yun na Okay? yung ano, 2.8%. economic growth. 2.8%. First quarter. Okay? Hindi Ang forecast mo sa ngayon, dahil sa matindi na, ang Opo. forecast nila is 4% to 5%. binaba na nga sen So, 2.8. Ito ngayon, wala silang makita na kondisyon na tataas pa ito ang 2.8%. Oho. Oh, so, pinag-uusapan natin economic doldrum. Okay. Bagsak. Okay. Ngayon, unemployment. Ang taya sa employment dapat para maging maluwag ang buhay ng ating pambansang pangkabuhayan. Dapat sana yung unemployment nasa 2 to 2.5% lang. Yun ang parang acceptable. Mga 2 milyon siguro, 3 milyon. Ngayon, ang ano nila is 5%. wow Ang taya nila ngayon is 5%. Ang ating inflation rate, dalawa yan, isang banner inflation, isang core inflation, dapat nasa 4%. O ang taya nila ngayon is 8%. taas So stagflation. Sino ngayon ang nasa kalagayang gipit na gipit? Ang mamamayan natin. Totoo po yan. Oho. Ngayon, bukod sa stagflation, meron pa siyang ginamit na isang salita. Polycrisis. Polycrisis naman, oh. O, yung lang poly, alam mo na ibig sabihin ng poly. Multi-crisis. Tapos, mayroon Oh, ibig sabihin, pagka sinabi mong poly, marami yan. marami, sabay-sabay. Crisis, ibig sabihin, maraming krisis Opo. na nagsama-sama na naman. Sabay-sabay na naman, oh. Sabay-sabay na dumating sa buhay ng ating bansa, hindi ngayon malaman kung paano ang gagawin. Diba? Halimbawa yung inflation dyan, pangkaraniwan, ang central bank pumapasok dyan. Opo. Para lang ma-address ang inflation, pangkaraniwan na ginagawa ng central bank, ini-increase nila yung interest rate. Yes. Oho. Okay? So, hindi na ganun kasimple ngayon. Dahil nga polycrisis Bawat galaw mo ngayon, May epekto sa iba. merong epekto. Pangkaraniwan ng isang halimbawa rito, yung isang taong napakaraming sakit, sa dami ng iniinom mong gamot, yung iba nagagamot, yung iba naman nagiging Trigger. nati-trigger naman ibang sakit. Ganito May Ganito side effect nangyari. pa nangyayari. Opo. So, pinigil mo yung interest rate, Oho. magiging stagnant naman ang economy mo. No, wala mag-invest Okay. Mahal ang pag-utang. Oo. Pagka naman yung public spending kasi stagnant ang economy mo. So ang gagawin ng estado, mag-stimulate siya ng public spending. Ano naman ang resulta niyan? Inflation. Dumami yung pera in circulation. Parang perang hapon na lang Walang balor. O, di ba? Napakababa ng Nung panahon balor. na nga po, 2 sakong pera. Bibili ka ng isang kalabaw, 10 sako ng pera ang dala mo. Oho. So, ganito yung kanyang pagdidescribe. Alam mo ito, Jen, ako alam ko na. Kaya ko lang naman binabanggit ito. Merong isang analyst na siya rin nakikita niya Oho. Kaya natin dinidiscuss ito. Hindi para sabihin natin na, hindi naman impartial si Sendan. Hindi. Yung sinasabi ko, kinukot ko yung sinasabi nitong political Nung, analyst political na to, analyst at saka na ang kanyang discipline, economist ito Opo. At saka parehas ito. Neutral Wala ito. siyang kulay. Oho. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago ko babasahin ng isang manunulat, titignan ko muna, yellow to Ang binabasa ko lang yung title. Alam Kasi niyo na. pagbasa mo ng title, alam mo na yung sinulat niya Oho. At saka Sen, Yellow Tsaka yung sinasabi niya ay may mga basihan ng mga balita. Meron siyang basihan. Halimbawa, Oo. bakit nga ganito nangyari? Pupunta siya doon sa isang pamantayan. Sabi niya, public satisfaction. Yan. Gaano kanya ang satisfaction? Ang satisfaction sa Tagalog? Satisfaction. Yan naman ang hirap naman sa inyo. Kasi, Minsan lang ako magtatanong sa iyo, hirap hindi pa na kami kayo. sanay magtagalog Kasapatan. Hindi kasapatan. Diba? Kaiba yung kasapatan sa satisfaction. Satisfied ka, di ba? na Katanggap. Kasiyahan.
Ganun na lang. Ito si Writer 4 eh. Kasiyahan pampubliko. Kasi kapag ka nasisiyahan ng publiko, acceptable lahat ang ginagawa Tama. ng bansa, ng leader ng bansa. Okay. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index Aha. sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng 11 bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Aha. Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Pakalma sa uli. Out of bill. Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Oo, Jen, Nelson. Malamang ano yan, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, Ano ba? makakala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. public satisfaction. Pag public satisfaction, Oo. yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang governing leaders. Masabihin nasisiyahan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied eh. Yung ating leader ata ngayon, negative... Negative 13 po doon nakaraan. 15 na ngayon. 15, tapos naging negative 12. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson, 3%. kapag ka parehong negative, hindi improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Bababa yun. Confirmation yun. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, Sen. Myanmar. Opo. 28%. Myanmar, yan dating Burma ba yan? Oo. Dating Burma. Paano namang hindi 28%? Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Yun na nga, Myanmar. Kaya 28%. Tayo ang kasunod. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam na Nelson to eh. Singapore, Magkano? 75. Bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging Pati Indonesia, satisfaction. 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Sipin mo? Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda-bale-balentuang ang ano natin eh. Lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon? 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%, nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas. Sa kabila ng... Pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Yung oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Pero ang Vietnam, lalong-lalo na 7% pa po sila. Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3%, hindi man lang natin makuha. Mababa pa tayo doon. Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, kaya Ito yung sinasabi natin. Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito? Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Lubog na barko. Tanungin mo ito ngayong mga cameraman mong ito. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Kawasak-wasak lang. Kahit anong gawin mo, lahat naman magsasakit. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na. Paano mo? Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Nagkabale-balentong na lahat. Paano mo ngayon aayusin ito? Ito yung problema. So, ang ibig sabihin niya, ang magsasuffer ito,
yung mga institusyon natin. Oho. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukonvict o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo nga. Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Parang yun Saan mo pupulutin yung mga Oho. Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo Opo, kanina. opo. Our institutions are fast failing us. Mabilis. Faster. Mabilis na talagang ano. Oh, faster than our leaders' Oho. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukonvict kaya si Vice President Sara o ma-acquit? Parang hindi na yun ang point eh. Oho. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na validong ano yun, Sen. Ano? Mukhang hindi yun dapat ang priority natin. O kaya natin dinidiscuss ito. Oho. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Oho. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, Aha. para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan, kumbaga ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit na gamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na Hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Paano hindi mangyayari ito? Oho. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Oho. Lahat ng magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang... kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din, Sen, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na. Move forward na tayo. Pero Move on. magmo-move on sila, Oho. bago sila mag-move on, ay kailangan ibaon muna nila yung flood control Usapin ng scandal. flood control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila. Ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayon yung pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Aha. Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan. Opo. Oo, panahon na lang. Oho. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Oho. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari. Ikukulong kita, kanya. Oho. Subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Oho. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Di ba? Oho. Oho. Grabe na talaga ang nangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan. Dahil yan sa mga politiko na maiitim ang budhi na walang ibang inisip kundi ang kanilang sariling kapakanan at kung paano makakakubra ng pera ng taong bayan. Kaya ngayon, ang ginagawa ng mga ito, mga kababayan, ay pinipigilan yung mga tao na gustong magsiwalat ng mga
nangyaring anomalya dito sa ating bansa, mga kababayan. Dahil nga kung sakaling talagang lalabas tong mga pangalan at magtutuloy-tuloy ang investigasyon, ay alam nila na papunta sa kanila ang direksyon at yun ang kanilang pinipigilan dito, at lahat nga po ay ginagawa nila, mga pananakot, mga kaso para lang hindi magpatuloy. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang video ito. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.